Hello, good morning everyone, especially to BS Pharmacy students and teachers of Inma University of Iloilo. I apologize for I have my work today guys, but I tried my best to record my presentations for you. If wala din naman maraming customers and deliveries, I can attend din naman. And sorry for the unnecessary noise na mabatian nyo because damo diri kaagi sa my boarding house and please bear with me na lang. Although this is my first time na mag-speech. And let me take this opportunity to thank God for the knowledge, wisdom, and confidence that He have given me today. And of course, I would like to thank you guys and to Ma'am Ira Nolada for giving me this opportunity to become your speaker for today's webinar. I am your Ma'am Andrea La Chica Bisanyas, RPH. The assigned task that was given to me is to share to all of you, future medication experts, my experiences as a registered pharmacist in a community setting. So, kaya pa ba? Or kaya pa? Syempre kaya pa, wala kayong choice eh. Kasi dapat kakayanin natin. Feeling ko nga I was just like you way back a few months before. Yung parang susuko na ako kasi ang hirap, first year pa lang ang hirap na ng mga subjects. Parang na overwhelmed ako sa mga subjects na encounter ko. And akala ko walang math. Pero ayun, may math pa rin. Feeling ko din parang di ko na kaya. Parang gusto ko nang sumuko, mag-shift. Umabot pa nga sa time na nagbaligya kami sa mga cheese sticks and coffee jelly sa school. Naglibot kami sa school kasama ng mga classmates ko para makatipon pambayad sa tuition. Kahit konti-konti lang yun, basta araw-araw may pandagdag na rin yun sa pambayad ng tuition namin. But look at me now. I am now an RPH. Thank you to all my professors, friends, family, and God. When I'm feeling down, discouraged, and doubtful sa akong nga kaugalingon, I pray to Him. I seek for His guidance and strength. For the wisdom and knowledge na makayanan ko yung mga pagsubok na lumarating sa buhay ko, of course, and yung mga lessons. And thank God, hindi niya ako pinabayaan, guys. Andito ako ngayon, nagsispeech sa inyo, nagsishare ng aking mga experiences as community pharmacist. Dahil RPH na tayo at kinaya natin. At kakayanin nyo rin. Okay? And sa mga hindi nakakakilala sa akin, I want to share my short background story. I am a daughter of Mr. Basilio Bisanyas and Mrs. Lerny Bisanyas. I am the eldest among the siblings, 4 kami, and I grew up with my grandparents. But sadly, my grandfather died when I was in my elementary, and my grandmother died the days before my class started in college. I cried because I can't even help my Lola Nanay. She's very active, excited, and grateful for every graduations that I have because she's so proud to get my medals and awards and put it on me since kinder up to senior high school. I entered college expecting to become a civil engineering student of Inma University of Iloilo. But then, they omitted that course due to small numbers of enrollees. Gamay lang kami. So, I immediately informed my parents, but they said, choose what you think is good for you and what your heart desires the most. So, amo to, nagpili ko, naglantaw ko sang list sang course na gina-offer sang UI, and the last course nga nakabutang sa list is ang BS Pharmacy. Gusto ko rin naman yung about sa medical field. So, yun, I took it. And this is my profession now, a pharmacist. So, some of you may ask, why Ma'am Andrea choose pharmacy or BS Pharmacy? I choose BS Pharmacy because I want to help my customers. Sa ito ginamba ko pa, I want to help my future customers, patients, my family, and the other people to have the knowledge and ideas about their medications. And I pursue it, tapos ko gini para sa akon man nga beloved grandparents for all their sacrifices, but sadly they are not here anymore. But I know when they're here, they will be so proud of me and what I have become and achieved today. So I took and passed my board exam last November 2023.
So, what are my experiences as a pharmacist in a community setting? So, as what I have said, I already worked as a pharmacy assistant for 3 months at Eberlin Pharmacy. Kung nakikita nyo dyan sa may bandang kanan, pagpapunta kang FINMA UI. And for now, as pharmacist already, there are lots of differences in terms of responsibilities in a pharmacy. Me and you as future medication experts, we have a very huge importance in every pharmacy setting. Our name is the one that was posted in the wall in every branch that we worked on. We may find it difficult, at first, but if you love your job and think that you're going to work and do your best in order to serve and inform our customers or the patient, when your patient bought or buy a medications from your store, kahit na konting kaalaman lang yung ano nyo sa kanila, ibigay nyo sa kanila or sabihin nyo sa kanila, it is very helpful to them. They are very thankful. Ang sarap sa feeling kaya yung mag-share ka ng knowledge mo about sa ganyang medications doon sa customer mo or sa patient. It is very fulfilling sa pakiramdam na nag-thank you sila. Nag-thank you sila sa'yo for that small information. 'Di ba? So, sa mga sa mga hindi gusto yung community pharmacy, marami naman tayong mamaya, ipapakita ko sa inyo. So, not all things are learned from school. Yun yung that is my realization after I graduated and worked in a pharmacy setting. Oo, ganyan talaga. Hindi lahat ng bagay matututunan natin sa loob ng paaralan. And sadly, because of pandemic COVID-19, we never experienced internships from different area of pharmacy settings. We all attended it virtually. But personally, I really want to work in a community pharmacy because I like challenges. And if given a chance by God, I want to have my own pharmacy. I encountered many medications that I'm not familiar with, but it's okay. In our course, we have to learn every day. May mga na-encounter talaga akong mga parang mga alien na gamot sa pandinig ko, lalo-lalo na yung mga brand name ng mga gamot, ang dami-dami mga brand name. Pag may nagtatanong, I tried to search it and tinatandaan ko. So, pag nagtanong sila ulit, alam ko na. 'Di ba? Yung mga ganung bagay, di talaga maiiwasan yun. We are just human, hindi natin alam lahat-lahat, okay? This is what I told you. Kung ayaw nyo yung community pharmacy, there are many phases of pharmacists in our field, okay? You can work in a manufacturing wherein you conduct research, testing, and analysis in the development of medicines, also productions and of pharmaceuticals and related supplies. You can also become a teacher in the academic field, where your mom Ira, Ma'am Stella, Ma'am Louise, and other teachers did. They educate you, train you, assess and develop pharmacy student. They guide you to they guide you through your trainings, and they mold you to become a better version of yourself. Diba? Ang galing. You can also become a journalist if you'd like writing of articles or whatsoever, mga writings na yan. You can become a journalist, pharmacist. There are so many choices pa. You can become an entrepreneur or leaders. As what I have said, gusto ko ding magpatayo ng sarili kong pharmacy. O, diba? May ka na, pharmacist ka na, negosyante ka pa. You can also work in military. Then, of course, in community, as community pharmacist. Yung mga nakikita natin na, nagtitinda ng gamot, but, tanggalin natin sa isip natin na, tagatinda lang tayo ng gamot. We are more than that, okay? As a community pharmacist, we will be responsible for dispensing of prescription and over-the-counter medicines to the public, reviewing prescriptions from the doctors to ensure accuracy and suitability for the patients, including dosage, ingredients required, and correct and safety labeled of medications.
You can also do research. You can also work in marketing and in a hospital. You can become a hospital pharmacist or a clinical pharmacist. Yung mga nag, ano ba? Sumasama sa doktor pag nag-route sila, checking the medications, confirming the medications given by a doctor to the patients, mga ganun. Kung may contraindications ba or may drug interactions yung mga ibibigay na gamot ni doc sa mga patients. Okay? So, next natin is, magtatanong kayo, what are your tasks, ma'am, as a pharmacist, in a community pharmacist? Ito, mga ano lang to, konti lang to sa mga responsibilities na ginagawa namin sa community pharmacy. Some of the assigned tasks of a pharmacist in a community pharmacy. Checking the validation of a prescription, of course, lang taong tagit ang date sa prescription, especially if that is antibiotic or for pedia. The generic name and the brand name of the medication, if kasanto sila nga duwa, the number or the quantity of medications nga gin-order ni doc. Then, mayroon pa ng mga patient nga mapabasa sila sang instruction ni doc. Imo nga hambal sila, i-translate mo sa i-translate mo sa Tagalog or kung sa English or whatsoever nga kung hindi nila masyado mabasahan, especially those nga mga seniors, 'di ba? Mga malabo na yung mata nila. Also, we have to update prescription books. May ginasulat kami dara sa prescription books nga excuse me, the name of the doctor, the medicine purchased, ang yung brand name and generic name, that number, expiration date, price niya, tsaka yung kung sino yung nag-dispense na pharmacist. Also, counseling the patient. As what I have said kanina, gina-counsel mo sila, ginabuligan mo sila sa ilang pagbasa sa ilang prescription. Also, pwede man nga, kung magbaka sila sa mga OTC, di ba, hindi na kinanglan sang prescription, mamangkot na sila, ma'am, paano iniinom mo? Sir, you can take it 3 to 4 times a day or every 8 hours, every 4 to 6 hours, mga ganun. Also, reconstitution of medications, yung mga powder na nakabattle, yun yung mga tinitimpla. Checking of temperatures, yung sa ref, yung thermohygrometer, dapat chinecheck nyo yun araw-araw kasi chinecheck din yun ng FDA. Receiving of deliveries, syempre kung may mga deliveries, you can help them. Ang mga mga pharmacy assistant mo, pwede kang tumulong na mag-receive ng deliveries. Also, expiration date checker. Syempre kung mag-inventory kayo or before, hindi pa naman ako nakapag-inventory. And every day lang na chine-check namin or every time na mag-dispense kami, chine-check talaga namin yung yung expiration date ng gamot na binibigay namin kasi syempre pag expired yung gamot, anong mangyayari sa patient natin, 'di ba? Next. Ito yung masayang part. What type of customers or patients I have encountered and how I deal with them. First, meron talaga yan. Mrs. Commercial. 'Di ba? Yung bibili ng gamot, dapat tayo mga pharmacist, updated din tayo sa mga artista, mga artista na yung mga gamot na ini-endorse ng mga artista, 'di ba? Kasi may mga patient na kunyari, customer. Pabili po ng gamot yung kay John Lloyd na pangnat, o 'di ba? Kung ikaw si pharmacist, hindi mo alam 'yon. Magagalit yung patient. Siyempre kunyari ako. Biogesic ho. Tapos sasabihin ng customer, ay, oo ma'am, yun, biogesic na. Yung para sa lagnat na kay John Lloyd. Pabili ako ma'am, ganto. Sige ma'am, wait lang po. Diba?
Or di kaya may magsasabi na, ma'am, may vitamins kayo, yung ini-endorse ni Catriona Gray, yung kulay orange. O, di ba? Dapat ikaw na pharmacist, alam mo yon. Mayra, ma'am. Mayra, 400 po. Oo po. Ay, yun po. Diba? Sasabihin ng customers, thank you. Pabili ako, ma'am. Ganito. Mga pasaway talaga yung mga customers na yan. Di nila inaalam yung pangalan, yung artista lang yung kilala nila. Ay, nako. And second is, ang Pinoy henyo sa botika. Customer magsasabi, sir, may gamot po kayo? Yung color white na bilog? Yung pang hypertension? O, diba? Sa dami ng gamot na pang hypertension na white na bilog. Yun ang sasabihin nila. Ikaw naman. O, tingnan mo yung itsura ng ni Sir Archie. Sasabihin niya, anong gamot po? Generic, branded, or anong milligrams po? Sasabihin ng customer, hindi ko 100 isang panig po. Siyempre magtatanong ako, may reseta po ma'am or sample ng gamot? Marami po kasing gamot na pang hypertension at yung milligrams po, alam nyo? Sasabihin ng customer, ay wala naiwan ko ang reseta pati sample. Basta pag nakita ko, makikilala ko yun. So, how we deal with that kind of customers? Yan to sasabihin mo sa kanya, ganito po ma'am, balik na lang po kayo, dalhin nyo po yung sample or reseta ho, para sure tayo ha. Marami pa po kasi nakapila Di naman po ako magbibigay sa inyo ng gamot na hinula-hulaan lang, na hindi natin sigurado yung milligrams tsaka yung brand nung gamot nyo. Baka pumapano kayo pag mali yung milligrams or or brand na or gamot na binigay ko para sa inyo. Makaka-encounter din kayo niyan ng mga ganyang customers in the near future. I guess. Sana hindi. So, next is Mr. Q&A. Pero hindi naman bibili. Magtatanong pero hindi naman bibili. Kunyari, ito yung lalaki na to. Ma'am, pwede po magtanong. Sasabihin ko, ano po yun, sir? May vitamins kayo na masuggest para sa akin? Tapos sasabihin ko, madami po kaming vitamins, sir. Ano po gusto nyo? Multivitamins, vitamins plus minerals, vitamin C, or may ginseng, or yung may iron po. Si customer, magkano po lahat? Magkano po ba yung yung ganto? Ito, magkano ma'am? In the end, hindi siya bibili. Magsasabi lang siya, sige po, thank you ma'am. Nagtanong lang po. Di ba? Ikaw na pharmacist, nag-effort ka ng pagkatagal-tagal. Entertain mo siya, ang dami pang customers na iba. Hindi naman siya bibili, di ba? Oh my God, sasabihin mo na lang, Lord, have mercy, char. Sasabihin mo na, wag ka na bumalik, sir, char. Siyempre, sa atin lang yun. Next is, the shy type or the great pretender. Kunyari, hindi sa kanya at pinapabili lang yung mga lalo yung mga parang binata pa or mga tatay na bibili sila. May ka mo ma'am? Dugdugay pa na ang balon. Dugdugay niya pa na iinit lang. Yan ang tarantaw niya pa sa ingod niya kung may mga ingod sa makabati. Ako naman, sasabihin ko, ano po yun, sir? Sasabihin niya hinang-hina, may po kayo ma'am? May robust? Tsaka condom. Kunyari nagbabasa dun sa sa cellphone. Pinapabili lang po kasi sa akin yung robust daw, yung plain lang, tsaka strawberry na flavor ng condom. Sa isip-isip ko lang, sa kunyari ka pa, sir. Ay, naku po. Next is, excuse me, meron talaga mga customers na mapilit. Kahit mali sila, sasabihin nilang tama sila. Katulad nito, nung nakaraang araw lang, naka-encounter ako sa butika ng ganito. Excuse me. Ito, na-encounter ko. Parang inis na inis talaga ako sa kasi nag-explain pa ako sa kanya. Hindi niya akong pinapakinggan.
yung ano talaga, yung sa kanya talaga, yung alam niya to, alam niya na, tama siya. Tapos ako yung mali. O, diba? Parang siya pa yung pharmacist. Sabi niya, pabili ho, ma'am, Mucosolvan Ambroxol na right med. Me. Loading. Sabi ko, ano sa dalawang brand, sir? Mucosolvan or right med na Ambroxol? Sabi ng customer, hindi, ma'am. Mucosolvan Ambroxol na right med ang pangalan, miss. Ganun. Parang galit siya. Tapos, ako sasabihin ko, syempre, yung mga ganyang customers, dapat i-explain natin sa kanila. Kasi, may mga customer talaga na hindi nila alam yung kinaibahan ng generic name tsaka branding ng isang gamot. So, ako, sinabi ko sa kanya, sir, yung Ambroxol po, generic name yon. Tapos, yung Mucosolvan tsaka tsaka right med is yung brand ng Ambroxol. Sabi niya, ha? Wala kang musang Mucosolvan Ambroxol na right med? No mangiman. Mucosolvan Ambroxol na right med, wala ka mo ya? Tapos sabi ko, me. Sinabi ko sa kanya, sir, iba din po yung Ambroxol na Mucosolvan yung brand, tsaka Ambroxol na right med po. Saan po sa dalawa yung bibilhin nyo? Tapos sabi niya, ganun po ba, ma'am? Sorry po, pinapabili lang po kasi sa akin. Sabi daw, Mucosolvan ng Ambroxol na right med. Maghanap na lang po ako. O, diba? Ikaw na pharmacist. Saan kaya si sir makakabili ng Mucosolvan ng Ambroxol na right med? Sa mga, dito, sa mga, first year pa lang dito, kung hindi kayo familiar doon sa sa brand ng Ambroxol, you can search it naman. Ambroxol is, Mucosolvan is other brand brand ng Ambroxol. Iba naman yung Ambroxol na made from right med. Diba? Next is the Quickie. Ito talaga naiinis ako sa mga sa mga customers na parang walang line etiquette. Charing. Ano ba tawag doon? yung may ina-entertain ka pa nga, may tao pa sa harap mo, tapos nag-uusap pa kayo, tapos may masalot lang sila. Mamangutan na lang ko, ma'am. Mamano sila. Mamangutan na lang ko, ma'am, pero ginadasok na nila sa itsura mo ang ilang mga prescription. Ma'am, may amok ka dyan ka mo, ha? Sorry sa mga, sa mga lingwahe ko. Nandito kasi ako sa Surigao. May, nagtatagalog kami dito kasi hindi ako marunong masyado magbisaya. Tapos minsan, parang ko na lang sa sarili ko na nagbibisaya ako. Bisaya yung tono, tapos, may English din akong ginagamit, tsaka hiligay nun. Kayo nang bahala magintindi sa akin. Please bear with me na lang po. So, ganun. Ma'am, mangutan na lang ko, ma'am. May muni ka mga bulong. Nagpilaman tapos sasabihin ko, titingnan ko yung nila, yung prescription na dinudot dun sa tsura ko. Malapit na sa itsura ko. Tapos sasabihin ko, opo, pero wait lang po, ma'am, ha, may customer pa po. Tapos sasabihin nila, mga tanan ko, ma'am, tagpila, ma'am. Tapos, sir, wait lang, sir, ha. Tagpila man ni buok, ma'am. Sasabihin, sige talaga na at tanong ng tanong kahit may customers pa ako sa harap. Tapos, sa sobrang inis ko, ito-type ko. Tapos, itingnan ko. Po, sir, ganito yung price. Tapos, sasabihin, di ba sinagot ko na yung tanong niya para hindi na siya maghintay na lang siya ng, mag-line siya. Tapos, magugulat na ako, sasabihin niya, pabakla ko, ma'am, napuho ka buok. Napulo daw. 10 daw, 10. Sabi ko, sir, wait lang po, sir, ha. Nakikita niyo naman po, may customer pa sa harap. Mag-line lang po tayo, ha, kasi may nauna pa sa inyo. O, di ba? Ang sarap kurotin sa singit. Char. Pero wag niyong gagawin yun, ha. Char lang yun. Siyempre, ikaw as pharmacist na naiintindihan mo sila. Merong mga customers na nagmamadali, pero kailangan naman nilang maghintay. May nauna sa kanila, eh. 'Di ba? Next.
Move on tayo sa quickie-quickie na yan. Eto, mga labing senior citizens and PWD customers. Merong mga customer na sa mga, wait lang. Sa mga hindi nakakaalam ng kung ilang percent yung maa-avail ng mga senior citizens at PWD na discount. According to Section 7 of RA number 994, also known as Expanded Senior Citizens Act of 2010, amending Section 10 of RA number 9257, any drug outlet and hospital pharmacies are hereby required to grant 20% discount of medications purchased by senior citizens upon presentation of the requirements. So, hindi lang sila basta-basta makakapag sabihin senior citizen sila tapos kailangan sila mag-avail ng 20% discount. Meron din silang mga requirements na dapat na i-provide para maka-avail sila ng discount. Such as senior citizens ID, yung purchase booklet nila, nandiyan natin sinusulat yung mga medicine nila, tsaka yung quantity and date na binili nila. Yung doctor's prescription, of course, kailangan talaga ng reseta. Kailangan natin ng doctor's information pag nag-input tayo sa computer. And if pinabili lang nila sa kanilang mga mga apo or anak, kailangan nilang gumawa ng authorization letter wherein may pirma nila or kung di sila makasulat fingerprint. Yun yung namin, yung mga requirements namin kasi may iba kasing inaabuso yung senior citizens discount. Tsaka yung PWD discount, ganun din. Dapat may din sila, may PWD ID, may booklet din yan sila. Tapos kailangan din ng prescription ng doktor. So next, ito talaga yung mga makukulit na customers. Yung bigla-bigla na sila dadating sa botika tapos magtatanong, "Ma'am, may amoxicillin kayo?" Tapos, syempre, pharmacist tayo, alam natin na antibiotic yun. Hindi yun basta-basta madidispense pag walang prescription from the doctor. So, magtatanong ka, "Where is your prescription, sir or ma'am? Saan po yung prescription nyo? Antibiotic po kasi yan." Tapos sabihin ng "Ay, wala ma'am, ibutang ko lang tani sa akong nga ingron kay namaga naman." Tapos sasabihin ko, "Ay ma'am, po ba antibiotic po kasi yan. Kailangan namin ng reseta from the doctor." And mali po yung yung ginagawa nyo po na binubuksan nyo yung amoxicillin tsaka itatapal dun sa kung saan namamaga yung ingron. Yung po kasi, yung purpose po kasi nung capsule na amoxicillin, dapat po inumin. Kasi, "Ma'am, sige na ma'am, bigyan mo na ako ma'am, kahit kahit ito lang." "Ma'am, hindi pwede talaga ma'am. Magpa-check up po muna kayo, tsaka magpa-reseta kayo para mabigyan po kayo ng eksaktong gamot na para sa sa mamaga nyo pong ingron. Okay?" Tapos, aalis sila pa yung galit. Ito yung nakakainis. The readable and the non-readable prescriptions. Ang saya-saya kaya sa feeling nung may pupunta na sa'yo, yung computerized na prescription, tsaka yung ang ganda nung sulat ng doktor. Ay, ganang-gana ka sa pagsiserve nung gamot kasi confidence ka sa sarili mo na tama yung yung nadidispense mo sa patient. Kasi nababasa mo ng maayos, tsaka hindi na sila magtatanong ng mga instruction ng doktor kasi mababasa din nila ng maayos. Pero the worst case is yung makatanggap ka ng reseta na ganito, yung sa left side. Tingnan nyo, mababasa nyo ba yan? Sa tingin nyo, magdi-dispense kayo ng ganyan? O di ba hindi? Syempre sa mga ganyang pag hindi nyo nabasa yung reseta, syempre maging totoo kayo sa patient or sa customer nyo. "Ma'am, excuse me po, may mga sample po kayo ng gamot nyo, or
Ma'am, hindi ko po mabasa yung ano nyo, yung prescription nyo po. Pwede po bang pwede po bang pag nagpareseta po kayo tapos pag tinignan nyo, hindi nyo mabasa ng mabuti, pwede po kayong magtanong sa inyong doktor kung ano yung mga nyo, mga gamot nyo, tapos isulat nyo na lang po sa sa ibang papel. Yung ganun. Or if may contact number yung doktor na pwede nyo tawagan si doc, si po, ganito, si patient na to, good morning po, ma'am na. Sabihin, doc, ano po yung magpapahelp lang po sana ako, ano po yung nireseta yung gamot sa kanya kasi hindi ko po mabasa, mga ganun. Syempre, in a nice way na kausapin yung doktor. Syempre, doktor yon, professional kayong dalawa. Dapat may pa rin, may respect pa rin kahit ganun. Okay? This is the tanong of everybody. Char. So, what are the benefits of becoming a community pharmacist? Ito yung pinakauna na tanong ko. Sa akin, no. Siyempre, kailangan natin ng work, kailangan natin ng pera. Tao tayo, di ba? As a community pharmacist, we have 5-digit salary. Ano yun? Confidential kasi yun. Mga ranging from 16 to 30, 40, 30, mga ganun, K. Our meal, transportation, and lodging is paid by the company. May kami. Depende siguro, pero parang pangkalahatan naman, parang marami naman akong alam na ganun yung offer nila. May meal allowance, transpo allowance, and lodging. Yung sa boarding house, may allowance din yun. Yung company yung nagbibigay. We have professional fee every salary. Yung professional fee is depende sa company na in-applyan nyo. Yung sa lisensya natin, yung certificate na nakadikit sa wall, yun yung binabayaran. Then we have health benefits within the company. Also, we can travel free if we are assigned to other places. Just like sa akin, 'di ba, sa Rojas branch ng Rose Pharmacy ako nag-work. And after 2 months, they asked me if I want to be assigned here in Surigao del Norte. So, sabi nila, maliit pa lang yung allowance na binigay nila. So, hindi ako nag-agree kasi malayo nga. Tapos, risky din. Kasi wala akong kakilala dito. Tapos, nung pinataasan nila, hindi naman ako mukhang pera, kailangan lang talaga ng pera. Pinataasan nila yung allowance namin. And yung kasama ko naman is my manager doon sa aming branch. Kasi kailangan niya rin ng pera. Ang dami niya rin gastusan. So, we grab it. Sila naman yung magbabayad nung sa airplane na ticket. Sila yung magbubook. Tapos sila yung magbabayad ng mga taxi, mga boarding house, meal, and transpo allowance namin. And then, we have the knowledge about our medications. Siyempre, tayo, pharmacist tayo. Araw-araw tayong makaka-encounter ng mga medications. So, we have an idea kung ano yung mga gamot na dapat inumin. Lalong-lalo na when we have a future family. Mga ganun. Or yung mga families natin na kailangan ng gamot para sa specific na sakit, mga OTC, or kung paano gamitin yung mga devices, mga ganun. We can also learn continuously every day. Siyempre, of course, sabi ko nga, may mga nai-encounter ako ng mga gamot na hindi ko alam. Mga alien sa sa pandinig or sa mata ko. Pero, as time goes by, naman natin yun. We can meet and socialize with different people every day. Meron tayong, we can also practice our communication skills. Doon sa amin, maraming mga foreigner na nagsa-stop by doon bago pumunta sa Siargao. Diba Siargao is one of the vacation place ng mga kafam. Ganun. Ang daming bumibili doon. Siyempre, alam, hindi mo sila kausapin. You have to use your communication skills, lalo na in English spoken languages. Charing. Siyempre, kailangan natin silang kausapin
Ano, example, hello, good morning. Ang ano nila, uh, ano ba yun? Parang, ang generous nila ng, good morning ma'am, how are you today? Mga ganun sila. Oh, I'm fine sir, how about you? Have a good day, mga ganun sila. Tapos, do you have this medication? Tapos sasabihin namin, yes sir, we have. How much each? Mga ganun sila. Tapos sasabihin namin yung price, of course. Tapos, pagkatapos oh, thank you sir, have a good day. Diba? English speaking languages ka na. Baka dun ka pa makahanap ng forever mo, char. And, as a community pharmacist, diba, parang 8 to 9 or 10 hours lang tayo sa butika. We can also use social media to inform our customers and patients about their medications. Hindi lang limited doon sa butika, sa loob ng butika, yung ating pagiging pharmacist. Katulad na lang ni Sir Archie Larga. Sikat siya sa TikTok. He is a pharmacist. Sabi niya, TikTok for me was a way para makapagbigay ako ng libreng information about medicines, lalo na during the heights of pandemic. Isa din sa mga goals ko why I started doing this is because gusto kong magbago ang tingin ng mga tao sa aming mga pharmacist. 'Di ba? Hindi lang kami taga-tinda ng gamot. Yun yung sinasabi ko na yung mga ng mga tao, yung tingin ng mga tao sa atin is mga pharmacist tayo. Taga-tinda lang tayo ng gamot sa butika. Hindi ganon. 'Di ba? We have many phases of becoming a pharmacist. Hindi lang tayo taga-tinda ng gamot na pares ng mga isda na tinitinda lang dyan sa mga pag sabi na bili, ganito, suklian mo agad, tapos larga na sila, hindi ganun. Nagka-counsel tayo, nagdi-dispense tayo, nagre-reconstitute tayo ng mga gamot, nagre-review tayo ng prescription, di ba? Mina-make sure natin na tama yung mga information, di ba? We have a very huge goal sa community as a community pharmacist. And sana, huwag kayong susuko kahit mahirap yung mga lessons nyo. Try to, to find ways na maaral nyo siya ng mabuti. Nung college ako, yung pag-aaral na ginagawa ko is that, although hindi siya effective sa lahat ng mga tao, kasi iba-iba naman yung mga ways natin para mag-study. Ako kasi, hindi ako makatulog pag alam kong may exam or quiz in the morning. I prefer studying it before sleeping until until mga 2 or 3 a.m. nagsa-study with 1 liter of water sa tabi ko tsaka mani na nilaga. O diba, astig? Then, syempre, hindi pwedeng hindi ka matulog hanggang umaga dahil, anong i-answer mo? Lutang ka. Useless yung, yung pinag-aralan mo. Matutulog ako mga 3 hanggang 6 a.m. Tapos, maliligo na. But, before that, hindi talaga natin kalimutan yung mag-pray and seek guidance and wisdom and knowledge from God. And, if we feel down, as what I have said kanina, sa opening pa lang, mag-seek tayo ng help from other people, from our professors. Ma'am Stella is there, your Ma'am Ira is there, other professors. You have your friends, your families, diba? Ask for help from them, even an advice, or you can just ask them to listen to you sa mga problema nyo. Kasi it can lessen your burden para magpatuloy sa buhay. Basta wag natin kakalimutan na alam ko malayo pa kayo kasi ilang years pa. Madami pa kayong mga pagsubok na dadaanan. Pero tingnan nyo, malayo na kayo. First year na kayo. Ang dami-dami nyo ng pinagdaanan. Ganyan na kayo ka-strong. Kumbaga nakatibawas na kamo sa mga pagsubok or sa mga challenges nga inyo na agyan. You can also talk to me if you'd like to. I'm willing to listen. And also, if
nahihirapan kayo sa mga lessons, magpatulong kayo. Never be shy or ashamed of asking for help. Tao tayo. Hindi natin alam lahat. Kailangan lang natin is mag-seek ng help para matulungan tayo ng mga tao sa paligid natin. So, sana natatanaw nyo din yung sarili nyo na maging RPH in the future. Before I end my speech, I just want you to guys to I just want to share to you the quote that I have seen on Facebook since I was first year in college. And ito talaga, dinrawing ko talaga siya, tapos sinulat ko sa parang card, nilagay ko sa wallet ko hanggang ngayon, andito pa rin. Isaiah 60 to 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. A reminder na antos lang taanay subong. Puhon kita subong, antos lang kita subong, kay kita naman ang paburansang panahon in the future. Basta muna naton aton nga best every day. Panumduman naton nga ang aton nga ginahimo is for ourselves, for our future patients, for our families, for our alma mater, and for our professors and friends to make us proud of. Okay? Thank you everyone, and God bless you all. Ayun lang ko ma-attend ko sa inyo nga meeting, and thank you so much sa opportunity na ginhatag nyo sa akin para ma-share ko ang akong mga experiences from my college years up to now as a community pharmacist. Thank you so much, and God bless us all.